Ikaw, Jason, meron din bang concern sa mga pamasahe, ika nga, yung mga ating mga motorcycle riders? Sa aming hanay po naman, wala kaming control dito, no? Kasi itinatakdo po ito ng mga pribadong kumpanya kung saan kami nabibilang, ano, yung mga app, katulad na yan. Marami sila. So, sa ngayon, talaga kung ano yung umiiral, sinusunod lang ho namin. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, malaking epekto ho talaga sa amin. Kami po ang nag-shoulder nung pagbago-bago, pagtaas ng presyo sa gasolina. Kasi nga, apektado rito yung aming take-home pay. Yung aming sanang ilalaan sa aming mga pamilya sa bawat araw. Kung minsan, talagang wala ho kami na iuwi rin. Kasi nga ho, sa taas ng presyo ng gasolina. At yung, ano rin, yung sitwasyon po sa karsada. Kasi ho, pag maulan, di ho ba, mahirap di kami bumiyahe. Yun, maganda na sabi mo, Jason, yung sitwasyon sa kalsada. Kasi paminsan-minsan, pag ako bumabiyahe sa EDSA, pag umulan, talagang yung mga riders sumisilong muna, Opo. pero walang nasisilungan kung hindi yung overpass Opo. na it's very hazardous. At, Not only for them, but also for the other mga bumabiyahe dun sa EDSA, for At may instance. mga pagkakataon pa nga po na kami po ay natitikitan, ano, kasi sa obstruction na nagiging sagabal do kami sa karsada. Sa ganun po naman, siguro nga po, bahagi po ito ng aming sinusulong na sana nga magkaroon ng mga panuntunan na kaugnay din sa mga ganitong mga usapin. Ano. Kasi nga ho, sa ngayon, ang kalagayan ng aming hanay medyo nasa alanganin at wala pa kaming yung bang umiiral ng mga panuntunan ano, sa aming industriya po ng motorcycle taxi po. I see. Sige, I think let's open the floor to questions from media. Go ahead, please. Hi sirs, good morning. Mark Macalalad sir from DCWB. Hi sir. Ay kay Sir Mar, nabanggit nyo kanina yung gusto nyo malaman yung kinikita ng mga oil companies. So meaning po ba gusto nyo mag-request sa DOE ng audit doon sa kinikita nila at para makita rin kung kapaki-pakinabang ba yung fuel subsidy? Tama po. Kanina may pinost ako na sana ma-audit yung mga gasolinahan, mag-submit o kung halimbawa mayroong congressional hearing, Senate hearing, para makita natin magkano ba ang inilaan na budget para doon sa 10 peso per liter na subsidy at magkano na ang kasi parang last day na po nito bukas, tama po ba Sir Mark? Last day na nito bukas. Gusto natin makita kung napakinabangan ba ito ng ng mga tsuper. At makita natin magkano talaga ang ginastos. Kasi tingin ko naman yung mga gasolinahan kung ano lang talaga yung isasubmit nila na magkano po ang naibigay para maibangga natin doon sa naibigay na subsidy ng mga gasolinahan doon sa pondong inilaan ng gobyerno. Yun po yung gusto nating makita bago ipatupad ulit kung gustong magkaroon ulit ng per liter na subsidy. Sir, ang gusto ngayon ng LTO, di ba, yung gawing 15 pesos itaas yung fuel subsidy for PUV drivers. Yung additional na 5 pesos, enough na ba siya para makover yung price hike at iba pang expenses ng mga driver? Kayang-kaya na po sana, Sir Mark, na makover yung laki nung presyo nitong krudo. Ang problema nga lang namin, hindi laging online yung mga gasolinahan at hindi lahat ng gasolinahan 10 peso o 10 peso ang binibigay na subsidy at hindi lahat ng tsuper nakakakuha nito. Depende kung ano yung mga sinubmit ng LTFRB din through DOE yata kung sino-sino yung makakasama doon sa subsidy na to. So yun yung nirereklamo namin. May mga pinadala na kaming pictures na ako mismo, naka-video call kami nung pump attendant. Wala doon sa listahan yung mga members namin. Hindi lang isa, dalawa, marami po. Kaya per increase ang hinihingi namin dahil direktang kita na mahahawakan ng mga driver. Hindi na kailangan pang makipagtalo doon sa gasolinahan at hindi na kailangan pang magsumbong sa akin na hindi kami nakakakuha ng subsidiya. So, hindi lang yung grupo ng Manibela, marami po. Thank you, sir. Thank you po. Sir?
Good morning, Sir Mar, Sir Jason. Jason din po from SMNIs. Sir Mar, nabanggit niyo po kanina yung about po sa, since nabanggit niyo na yung about sa pag-launch ng rocket, yung plano po ni President Marcos. Sa tingin niyo, Sir Mar, parang out of touch itong pinaplano ni President Marcos at dapat unahin na lamang yung pagpapabuti ng ating mass transportation? Tama po kayo, no? Parang out of nowhere, biglang narinig natin na may rocket na bubulusok sa Kalawakan. Siguro panawagan sa ating Pangulo na unahin yung mga essentials talaga katulad nung sa public transportations na mapaunlad ito. Hindi lamang dun sa pag-modernize, kundi matulungan po yung mga naghihikahos nating mga tsuper at operator. I would like also to have Sir Jason po yung comment po natin doon sa naging pahayag nga po ni Pangulong Marcos about po sa pag-launch ng rocket. Actually, no, mas marami pang mga bagay na dapat unahin kung sa amin, kung ako lang at kami ang tatanungin. Kasi nga marami tayong mga kinakaharap sa panahon na ito, no? Na isa na nga diyan yung sa issue ng pagtaas ng gasolina, which is tantamount doon sa siyempre ang epekto nito yung taas ng bilihin, ano? Na sa atin mismo ang tama, tayong mga mamamayan. Sa aming pananaw, siguro ito yung munang dapat naharapin ng gobyerno at bigyan ng pansin at mga solusyon. Maraming salamat po. Hello po, good morning po. Kay Sir Jason Luna, I'm Jess Ignacio po from PRTV News. Sir, noong July 16 po, nagkaroon po ng public consultation ng LTFRB doon po sa mga MC taxi riders para po pag-usapan yung mga guidelines sa MC taxis. Kasama po ba kayo doon, sir? At ano po yung naging pag-uusap, sir? Actually, naging bahagi tayo dyan sa ganyang mga dialogo, katulad nung binanggit ko kanina. Ito ay napakagandang bagay na ating sinasagawa, pakipag-ugnayan sa gobyerno at ang mga policy makers po na para sa sa dulo makapagbalangkas tayo ng mga batas na ating magiging gabay at panuntunan sa ikauunlad pa at pagsisigurado na ligtas itong aming nabuhay at gawing profesional ang aming hanay. So kami umaasa sa mga darating na panahon magkakaroon pa po tayo ng ganitong klaseng mga dialogo para mas lalong mapalawig at maging masaayos po natin yung ating sinususugan na pagkakaroon po ng Magna Carta sa motorcycle taxi riders po. Salamat. Just to be clear po, sir, ano po ba yung pinaka-main concern ng mga MC taxis ngayon na bumabiyahe? Katulad nga nung sinabi ko kanina, sa ngayon kasi wala pa tayong mga sinusunod na mga konkretong panuntunan na magiging magsasaayos dito sa aming industriya. So katulad nga lang po nung nabanggit kanina, kami po hindi nagiging bahagi dun sa regular na ayuda ng gobyerno. Samantalang kami rin po ay apektado sa pagtaas sa paggalaw ng presyo ng gasolina. Kung mauulitin ko lang po sana na malaki pong epekto nito ng mga bagay na ito sa aming hanay. Kasi po kami po mismo ang direktang nagso-shoulder sa isang araw po mahina yung 300 siguro na gasolina sa amin hanggang 500. Bagay na halaga na pwede na po namin maiuwi sa aming mga pamilya pasuporta po sa araw-araw namin pangangailangan. So napakahalaga po talaga na magkaroon na ng mga yung Magna Carta na aming tinutulak na sana po may gawa na po ng ating gobyerno. Okay po, thank you. Okay. Yes, good morning po. Salve Requarme from Ronda Balita, Pilipinas. Kay Sir Jason po, Luna. Ask ko lang, sir, ano pong pananaw ninyo, sir, regarding dito sa multi-homing? Yung multi-homing po kasi, yung marami po kasi ng mga driver na nagre-rehistro, doon sa kasi po marami tayong mga private yung sa panahon natin ngayon, marami pong mga rehistrado mga pribadong mga kumpanya na tumatanggap po na sa aming mga katulad namin, motorcycle taxi riders. Yes. Hindi po siguro welcome yung ganun kasi nga po, nag-aagawan po ng slot po kasi meron po tayong 60, kung di ako nagkakamali, nasa 60,000 ang registration cap po na allotted during this pilot run na sinasagawa ng ating gobyerno. So kung halimbawa po ako o tatlo kami, na dalawa ang account na aming sinasalihan, mag-aagawan po
bagay na sayang po kasi meron po tayong kasama na rider na sana po siya po ang kukuha ng isang slot at makapagbigay rin po ng hanap buhay sa kanya, no, na matutulungan niya rin yung kanyang pamilya. So hindi po siguro maganda yung gano'n na isa nga po itong bagay na dapat tinatalakay, ano, at magkaroon po ng matibay at konkretong panuntunan para po maisaayos natin, magkaroon ng sistema at maging maayos at professional po yung ating motorcycle taxi industry po. Follow-up question, Sir Jason. Ano po ang dapat na pag-uusapan bukod po sa multi-homing? Actually, kabilang dito sa mga usapin na gusto naming matalakay, kasi po, ina-acknowledge po naman natin, recognize po natin yung student, yung diskwento. Kasi po, may mga estudyante rin po sumasakay sa amin Yeah, oo, dapat. Karamihan, Dapat, actually. At meron din po tayo mga kasama natin, mga kababayan natin, mga PWDs, ano. So, ito, ilan lang sa mga bagay na dapat po matalakay po natin, ano. Para po sa ating mga mananakay, kasi iniisip din po naman natin yung kanilang kapakanan po. Yes, maraming salamat, Sir Jason. Okay. One last question for today. Hi, good morning po. Good afternoon. I'm Ashley po from Net25. I would like to ask the both of you po, if magkakaroon po kayo ng chance na makausap po yung Pangulo, ano po yung gusto nyo pong sabihin sa kanila? Ang gusto po nating unahing sabihin sa ating Pangulo, total nasa racket na tayo, unahin na po sanang ipakulong yung mga nangraraket talaga sa gobyerno para po maibsan yung paghihirap ng taong bayan. Kasi po sila talaga yung source ng paghihirap ng mamamayang Pilipino, itong mahilig mangraket sa gobyerno. Pangalawa po, yung konkretong solusyon talaga na mailatag ng ating Pangulo na gagawin ng mga ahensya na makakapagpagaan sa pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino. At sa nalalabing 2 taon ng ating Pangulo, na magkaroon po ng mas progreso pa ang ating bansa at umangat ang ating ekonomiya at lahat ng mga pangangailangan ng hindi man lahat ay maibigay, at least yung mga essentials, yung mga talagang mahahalaga na pangangailangan ng taong bayan ay ma-deliver ng ating gobyerno. So yung susugan namin yung panawagan na yun, yung talagang mahulit, maikulong yung mga nanlalamang sa kapwa. Kasi nga kami po, lumalaban ng patas, parehas, para mabuhay sa araw-araw. At isa sa mga pinaka-importante nga po sasabihin ko, kung ako man magkakaroon ng pagkakataon sa Pangulo, ay yung legalisasyon po ng aming hanay. Aming laging isinisigaw yung magkaroon po ng Magna Carta na gagabay sa mga regulasyon, panuntunang susundin natin upang masiguro ang kaligtasan namin at ng aming mga pasahero at yung ikakaunlad nga po ng mismong motorcycle taxi industry dito sa ating bansa. Thank you so much po. Okay. And okay na tayo, Jason. Maraming salamat sa iyong pagdalo. Mar, thank you for coming. Tandaan po natin dito sa ating programa, we'd like to share as much information as we can. Pagdating sa usaping transportation, I think balancing the priorities in terms of affordability, sustainability, or modernization would be very, very difficult. Pero kung pahintulutan mo ako, Mar, gagamitin ko yung sinabi mo. Mas maganda po ata sana huwag tayo magpabulusok ng racket. Magpakulong tayo ng mga nagraraket. At dito po sa agenda, nagpapasalamat po kami. Ito po ang inyong lingkod, Fred Bison. Mabuhay ang Panginoon, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Maraming salamat po.